Hi, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyong lahat ka-coffee. Itong si Senator Bato de la Rosa, wala talagang kadala-dala ka-coffee. Ayan no, nag-post na po ang Senate of the Philippines, no, ang Senado. Ngayong araw daw, isasagawa na naman itong pagdinig na ito, allegedly sa PDEA leaks. Wala kang PDEA leaks eh. 3 hearing na-establish na yan eh. Yung mga kapwa senador mo mismo, sila Jingo Estrada, sila Chis Escudero, maging ang dating senador ni Senator Panfilo Lacson, itigil na yan kasi wala naman na kinapupuntahan niyang hearing na yan dahil sabi nga ang kasinungalingan ni Morales gustong i-legitimize. Nako, Senator Bato de la Rosa, lalo kang lulubog dito, lalo kang masisira sa patuloy mong isinasagawang investigasyon na wala namang napapala. Ayan nag-post ang Senado, standby. Umaga ngayon ka-coffee, alas 9 po ng umaga ngayon dito sa Pilipinas, sabi ng Senate of the Philippines, standby for the inquiry of the Committee on Public Order and Dangerous Drugs to be held by Senator Ronald Bato de la Rosa ngayong May 20, 2024, alas 10 po ng umaga. Ang agenda, ito may agenda pa siya, motu proprio hearing and investigation on the alleged PDEA leaks. Yun naman pala eh. PDEA leaks pala eh. Ba't laging si PBBM ang namin mention dyan? Hindi mo maintindihan kay Senator Bato de la Rosa dito. Or posible din naman ka-coffee na last na ito, no? Posible, ako naniniwala ko last na hearing na to. Kasi yung third hearing, sana last na yan. Pero sabi niya, dahil hindi dumalo si Paquito Ochoa, abay tuloy pa. Dahil hindi dumalo, nagkaroon na naman ng additional hearing. Feeling ko naman, ito, wag natin masyadong i-judge si Bato de la Rosa. Bibuelo lang yan, para graceful yung exit niya. Kasi kung kinancel niya ito during the weekend, no? Or kahit ng Friday, matapos magsalita ni Lacson, kung kinancel niya that time, pahiyang-pahiya siya. Kasi parang, outsider, sinabihan lang siya na nagsasayang ng oras, tumigil na siya si Bato. So parang hindi graceful yung exit niya. So feeling ko, last na itong pagdinig na yan, para si Bato de la Rosa, medyo hindi kahiya-hiya. Kasi dito, magpapaalam siya, last na hearing na to. Naku, tatawanan siya ng taong bayan dito. Naka-4 na pagdinig. Ang daming resources ang nasayang dyan. Anong na-establish? Si Rappler nga eh. Na-critical yan eh. Sabi 3 hearing na nakakaraan. Wala pa rin napapatunayan. Hindi pa rin napapatunayan na si PBBM gumagamit ng illegal na droga. Paano? Wala naman talaga eh. Gusto lang talagang sirain ng gobyerno eh. Nasa balitang ito ng Cebu Daily News Babasa niyo yan ka-coffee? Yung mismong informant, kung totoo man ito yung informant na nakausap ni Morales, matagal na palang tsugi. So paano patutuhanan itong mga aligasyon na ito, yung mismong taong, kung totoo man, knowledgeable on the issue, tsugi na pala. Alleged informant in leaked PDEA docs is dead. Nanggaling mismo kay Senator Bato de la Rosa yan. Tsugi na pala yun. Yung informant na yun eh. Dapat, matagal na pala itong patay, diba? Common sense naman yan. Yung number 1 possibly witness mo doon sa krimen na yan, matagal ng tsugi. Si Morales yun ang pagsabihin. Hindi ko alam kung iba to, kung anong style ni Bato. Baka ganyan talaga yung style ng mga number 1 investigator. Ewan ko kung saan baka ganyan yung style niya. Hindi natin alam, no? De la Rosa revealed that the confidential informant tagged in the alleged leaked Philippine Drug Enforcement Agency document is already dead. Nasabi na pala sa kanya yan. But push ka pa rin, girl. Tuloy ka pa rin. De la Rosa said the informant was identified as certain Ian. Yan daw yung pangalan. Based on information he received from former PDEA agents. Ang pangalan ng confidential informant na yan, naglaglag dyan kay Maricel Soriano, ay yung anak-anakan daw ni Maricel Soriano na ang pangalan ay Ian. Alam niya na pala. Said the senator during the hearing of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs on Monday. Hindi ko alam kung pinaniwalaan niya. Sana nakitaan niya ng butas ng fastener yan. Yung testimonya na yan ng dating PDEA agents. Hindi si Morales yung nagkwento sa kanya na patay na. Sana baka may butas din ng puncher yan. Kaya pinaniwalaan niya na totoo na yung sinabi nito. Ngayon, yung Ian na yan, patay na. De la Rosa, chairman of the panel, said. Hindi ko alam kung anong gusto niyang puntuhin dito kasi negatibo ang dating dito sa kanya eh. The senator said Ian was supposedly the same informant earlier mentioned by former PDEA agent Jonathan Morales but did not want to identify during last week's hearing of
the committee. Yan na naman siya, oh. Basta sinabi talaga ni Morales, paniniwalaan niya. Alam mo kung bakit hindi ma-identify ni ni Morales? Wala naman kasi, hindi niya naman kilala. Or kaya hindi final, sabi ni Lacson, nag-exist yung document na yan, hindi final sa records ng PDEA. Kasi feeling ko lang naman ito ka-coffee, no? Gagamitin yan, supposedly, ni Morales para ipang blackmail or makapangikil kasi yan ang style niya eh. O sige, halimbawa, kita niya yung dokumento na yan, kahit siya lang yung gumawa, hahanap lang yan ng koneksyon, o malapit kay PBBM, kung malapit kay Maricel Soriano, o ito, may dokumento kayo, kami dito, tinatag ka, kasama ka dito, magkakandak ng pre-operation report. Pero gusto mo, wag na natin ituloy, o bilhin mo na lang tong dokumento na to, punitin ko to, 100 million. Nako, mga style ninyo, kaya hindi final dyan sa PDEA records yan. Iba pala ang motibo. Kung totoo man yan, kung totoo man na nag-i-exist yung dokumento na yan. Ay nako. May former PDEA agent na nag-feed sa akin ng info. Yan, under oath ba yan? Yung PDEA agent na nag-oath na yan, under oath ba yan? O mamaya kasinungalingan na naman, nabiktima ka na naman ng kasinungalingan dyan, Senator. O baka nakitaan din ang butas ng puncher yan. The Senator said, may former PDEA agent na nag-feed sa akin ng info, pero if needs further validation po. Tatambling ka talaga. Ngayon ko na kasi nabasa yung article na yan. It needs validation pa. Sir, kailangan mo pang i-validate. Bakit in-announce mo na? Kati. Ay, nako. Diba? Common sense yan. Kapag ang isang impormasyon hindi pa totally validated, it may cause confusion. It may cause unnecessary reactions. Basic yan eh. Nagkalat ka na ng informasyon na hindi pa validated, maraming anga-anga, maraming TENGA, yung iba dyan mga DDS pa. Maniniwala agad dyan. Patay na pala. Hindi pa nga validated. Nako, sir. Ay, nako. Ewan. My former Senador to my former PDEA agent na nag-feed sa akin ng info pero it needs further validation pa. Kailangan pa raw i-validate yung mga informasyon na yan, etc. Bali, yun daw ang confidential informant ni Morales. Yun daw yung informant daw. Ibig sabihin, baka kaibigan pa yan ng informant, kaibigan ng informant, ang informant. Hindi totally doon sa informant dahil patay na nga, baka kaibigan, basta, sakit sa ulo, malabo. Bakit yung kasi ipipilit ang mali? De La Rosa said in a text message after the hearing. Yan daw allegedly yung ayaw pangalanan ni Morales na confidential informant o CI niya pero unverified pa. Ano ba to? During the hearing, De La Rosa said he was not taking this information hook, line, and sinker as he was just sharing this to the committee. Diba? Hindi pa nga validated. Posibleng marites na naman yan tulad ng ginawa ni Morales. Tapos binigyan mo na naman ng opportunity na marinig yan dyan sa committee. Hindi naka-record na naman yan. Talaga to si Senator, oo. Ewan ko na lang kung malakalusot pa ito ka-coffee, re-electionist ito, kung palusutin nyo pa ito. Actress Maricel Soriano and President Ferdinand Marcos were supposedly named in the alleged leaked PDEA's pre-operational documents signed by Morales on March 11, 2012. The agency has already denied the existence of the document. Si Bato de la Rosa, napupulaan na siya dito ng mga kapwa niya senador. Ibig si Jinggoy Estrada, alam ko magkaibigan din na sila eh. Si Morales ay zero yung credibility. Si Lacson, sinabi nagsasayang lang yan ng oras. Ano pa bang gusto ni dito? Ano pang gusto dito ni Senator Bato de la Rosa? Gusto niyang patutuhanan ng mga mali-mali dyan. May nakita pa ako kanina ka-coffee na legitimizing keme-keme ito eh. Teka, hanapin ko lang
Anong nangyayari dito kay Bato? Sana nga to. For sure, pinagsabihan naman ni Zubiri yan. Pero bakit tayo pa rin tumigil? Nakakahiya ang Senado dyan. Totoo lang. Hindi lang si Bato nakakahiya dyan. Ang Senado. Bakit nagkakandak sila ng ganyang investigasyon? Oh, ito pa ito. Balita ito ng Inquirer. Oh. PDEA leaks probe legitimizing falsehood. Again, patanong yan ha. De La Rosa disagrees. Kasi puro kasinungalingan ang nangyayari dyan eh. Puro marites dyan. Pero nagkakaroon ng investigasyon, pinapakinggan ni Bato de la Rosa. In a way, tama itong gustong iparating nito, bagamat hindi directly, no? Na parang nililegitimize mo yung kasinungalingan. Pero sabi ni Bato, no. Hindi totoo yan. In aid of legislation ito. Sir, paano kami maniniwala dyan? Yung mismong mga kapwa mo senador, hindi naniniwala sa'yo. Kami pa, ordinaryong mamamayan. The ongoing investigation of the alleged leaked documents of the Philippine Drug Enforcement Agency is not legitimizing falsehood, according to Senator Bato de la Rosa. Ano to? As chairman of the Senate Committee on Public Order, de la Rosa is leading the probe into the supposedly leaked PDEA dossiers that links certain personalities to illegal drugs and allegedly contain an authority to operate and pre-operation report issued on March 11, 2012 and signed by former PDEA agent Jonathan Morales. Sige pa rin talaga siya. Tanggol pa rin talaga siya dyan. When you say that I am legitimizing falsehood, I'd rather like to disagree that we are not entertaining, but thank you for this reminder. Salamat pa siya. Ang kati. Nagpasalamat pa siya na pinaalalahanan siya. He said, reacting to Senator Jingo Estrada's opening statement during Monday's committee hearing. Kaya nga to nagkakaroon ng hearing to hear everyone. Hindi lahat. Sa pagdinig hindi ganyan. Sa korte hindi rin ganyan. Na lahat pakikinggan mo. Kailangan mong i-filter yan. Yung mga obvious na sinungaling na hindi na binibigyan ng pagkakataon yan. Kasi pwede ka magbintang. Kahit anong ibintang mo. Kaya nga kailangan ma-identify mo yung probable cause dyan sa korte sa korte. Identify mo yung probable cause. Hindi pwede na nagbintang yung isang tao, arestuhin mo na agad. Mag-issue ka na kagad ng warrant of arrest. Hindi pwedeng ganun yon. You have to establish, meron bang probable cause? Anong ibig sabihin? May posibilidad ba na nangyari yung krimen na yan at potentially siya yung suspect? Kaya mag-issue ng warrant of arrest. Kapag hindi na-establish yan, hindi yan magpo-proceed. Hindi tayo abogado, pero sana, senador tong si Senator Bato de la Rosa, basic yan. Hindi lahat ang gustong magsalita, isasalang mo, i-filter mo yan. Screen mo ba? Kaya may staff ka, dapat ang staff mo matatalino. Screen yan bago iupo yan dyan sa kung anumang pagdinig na yan. Hindi pwede, may lumabas dyan sa Senado, ako, witness ako. Alam mo nang sinungaling, iuupo mo pa. Paano masusuri yung witness na yan? Check mo historical background niya. Ano yung records siya? Si Morales, halos lahat ng kaso. Puro panloloko, inalaw mo pa rin dyan. Kaya nga tayo nagkakaroon ng hearing to hear everyone para pakinggan natin sila. Sabi ni Bato, ano ba to? Wala po tayong hidden agenda dito. It's not for us to evaluate yung mga sinasabi nila kung totoo o hindi. Tumbling. Sabi mo na nga, hindi fabricated yan Di ba nag-decision ka na with finality, may butas ng puncher, hindi siya fabricated. Anong tawag doon? Hindi ba yun assessment? Hindi ba yun decision? Tapos sasabihin niya, it is not for us to evaluate yung mga sinasabi nila. Anong gagawin nyo dyan sa investigasyon na yan? Kung hindi mo evaluate yung mga sinasabi ng mga witness. In his opening statement, Estrada underscored the importance of upholding the principles of truth, integrity, and fairness in legislative processes. Basag. Allowing the dissemination of false information and fabricated narratives not only undermines the credibility of our institutions, but also jeopardizes the pursuit of genuine justice and accountability, sabi ni Jingo Estrada. May punto siya dyan. Pero di na-gets ni Bato yan. And I quote again, we must prioritize evidence-based discourse. Evidence-based discourse. May ebidensya, nag-i-exist, hindi sabi ni ganyan, puro marites. And avoid providing a platform for those who manipulate the truth
for personal gain or hidden agendas. By carefully distinguishing between fact and fiction and maintaining a commitment to truthfulness, we can ensure that our legislative hearings serve the best interests of the Filipino people. Sabi ni Jinggoy Estrada. Sana magets mo yan, sir. Actually, nakakaawa din naman si Bato de la Rosa. Kasi, hindi na siya, in a way, bagito pa rin. Kasi 5 taon pa lang din naman siya dyan. Pero 5 taon, di ba? Parang, di ba, may master's degree ka, may PhD ka, number 1 investigator ka, PMA-er ka, dati kang PNP chief, mag-i-expect ang tao sa'yo. Kay Robin Padilla, pwede pa mangyari yan eh. Pero si Robin, hindi naman nangyayari kay Robin yan eh. Si Robin, maintindihan mo pa kasi first-time senator, celebrity, walang background sa governance or sa kung ano man. Maintindihan mo pa siya kung sa kanya nangyayari to, pero hindi, kay Bato de la Rosa to. Maganda credentials, relative maganda ha? Maganda in a way ang credentials niya. Dahil PNP chief siya eh, magandang portfolio yan eh. Pero, hindi na natin nagigets yan. Bakit nagkakaganyan na? Sakit pa sa ulo. Hindi ko alam kung ano pa mangyayari. Pakinggan natin yung hearing ngayong araw. O siya, sige. Antay tayo. Sabay-sabay tayo na naman kung ano na naman gawin nila. Ako, itataya ko yung pamato ko last na itong hearing na to. Hindi na masusundan yan. Ang purpose yan para hindi lalong mapahiya. Graceful exit na lang ginagawa ni Bato de la Rosa. O siya, maraming salamat sa sumama sa akin ngayon ka-coffee yun na sa Facebook. Eh, baka di pa kayo naka-follow sa ating Facebook page. Paklik lang po na follow. Yan nasa taas. Kung nasa YouTube po kayo, paklik lang po na subscribe. Yan nasa baba. At attendance check sa mga kapapasok lang. I-like lang po yung video na yan. Paalam sa inyo ka-coffee. Bye-bye. Ingat.